lesson 9 na, first quarter pa rin ang ating grade 9 mathematics. So yung lesson natin for today is all about the graphs of a quadratic function. So ito po ay continuation ng ating lesson number 8, which is the introduction to quadratic function. So mag-start na tayo agad. So when we say graphs of a quadratic function, mga anak, alam natin na ang tawag natin dyan sa graph na yan is yung tinatawag nating parabola. So yung parabola natin, it's either nag-open siya upward o di kaya naman ay downward. So yun lang yung dalawang parabola natin. So in this case, mga anak, meron tayong tinatawag na general form. So ito po ay nasa last lesson din natin. So we have y is equal to ax squared plus bx plus c. So today mga anak, ito idadagdag natin. So magkakaroon tayo ng tinatawag natin na vertex form. So ano ba yung tinatawag natin na vertex form? So alam nyo na, di ba, when we say vertex, it is the turning point ng ating parabola. So kung ito yung parabola nyo, nandito yung ating, teka, ibahin ko lang yung color ng pen. So yung turning point, nandito siya kung saan lumiko. So kung ito yung parabola natin, it is the minimum point doon sa ating graph. And then kung pag ganito naman, nag-open downward yung ating parabola, it is the maximum point. So when we say vertex, ayan siya. Kung saan lumiko yung ating parabola. So we have y is equal to a, open and close parenthesis, x minus h squared plus k. So pag-aaralan natin kung paano ba tayo kukuha ng vertex form from yung mga given na general form. So dahil sa vertex form, dali natin ma-identify mga anak, even without yung actual graph natin, by only using the vertex form, malalaman agad natin yung vertex through the use of h and k. So kung natatandaan nyo last time, when we say h, yun yung ating x-axis. And yung ating namang k is yung ating y-axis. So yun yung vertical line, okay? So now, paano natin makakuha yung h and k? Kasi nga, yung lesson natin today is from general form, gagawin natin vertex form para malaman agad natin yung vertex. So kailangan natin ng variable h and k. Kasi yung a is already given in our general form. So kailangan lang natin mahanap is the variable h and k. So ito yung formula na ginagamit natin. For h, ito siya. And then we have for k, ito naman yung formula na ginagamit natin. Okay? So, let's start po. So, i-rewrite doon natin yung mga sumusunod na quadratic function from general form. So, from ganito yung itsura, gagawin natin siyang vertex form. So, yun, example number 1 na tayo agad. So, here's the given. So, we have y is equal to 2x squared minus 4x minus 1. So, gagawin natin tong vertex form. So, first step mga anak is, we need to solve for h and k. Okay? So, gagamitin natin yung formula natin for h and k. So, alam nyo na ito kung paano. Substitute lang natin lahat ng mga variables. A, B, and C. So, saan manggagaling yung A, B, and C? Alam nyo na yan. So, yung ating A is yung katabi ng ating x squared. Yung ating B naman is yung katabi or the numerical coefficient of the linear variable which is our x. And then yung letter C naman natin is yung ating constant. So, sa illustrations pa lang ng quadratic equation, meron na tayong ganyan. Kaya I believe, alam nyo na yung pagkuha ng A, B, and C. Okay? So, lahat ng kasama ng A, B, and C ay hindi gagalawin. Kakopy lang. So, copy si H, copy si equal, copy si negative. So, si B tsaka si A lang ang papalitan natin. So, ito, si B at tsaka si A. The rest, copy. Kasi common mistake ng mga bata, porque may negative sign na dito, tapos your B is negative, hindi na nasusulat yung negative. So, wag kayong magkakamali doon. Si negative is nasa formula na, and then your B, since your B here in our general form is negative 4 pa rin ang ipapalit natin dito sa ating given equation. Okay? And then copy 2, and then your A is 2, based doon sa ating general form. Okay? So now, after substituting all the value, we will now solve. So sinabi ko na to dati, pag magkatabi, yung dalawang negative sign, magkatabi, that is multiplication. So alam natin that that will be positive 4. Kasi negative times negative is positive, and then copy 4. Okay? And then 2 times 2 is 4. Okay? Next step, 4 divided by 4, and that is 1. So here is the value of your h. Next, for the k, same process mga anak. So we have copy k, copy equal, copy 4, copy everything except doon sa ating variables a, b, and c. Kasi yung mga papalitan natin. So saan ang galing yung 2? Yung value ng ating a. Yung c, the value of c is negative 1 here, based doon sa ating given na general form. And then copy minus, and then b is negative 4, all over 4, your a is 2. Okay, alam nyo na yan, kaya hindi na ako masyado magtatagal sa ganyan. And then you solve. Wait, magpalit lang ulit ako ng color ng pen. Ayan, so here, naging negative 8. Saan ang galing yung negative 8, mga anak? Ito po. 4 times 2 is 8. Diba? So, 8 na to. 8. And then 8 times negative 1 is negative 8. So, doon ang galing tong negative 8 natin. Okay? And then, eto, tong negative na to is copy. Okay? Or yung minus na yan, just copy. Saan naman ang galing si 16? Si 16 naman ng mga anak is nanggaling dito. Okay? So, negative 4 squared, ang ibig sabihin po niyan ay negative 4 times negative 4. So, that will be positive 16. Okay? Bakit po negative 16 siya dito? Positive 16 yan mga anak. Itong negative na to ay ito, yung minus sign. Okay? Close ko lang to. Next, all over, 4 times 2 is 8. Okay? And then you continue. So, this will be negative 24. Since we are subtracting, di ba ito ay negative 8 minus 16 na, therefore, yung rule natin sa pag-add or minus, yung kanta, yung row, roller, both. So, same sign, you add, and then you keep the sign. All over 8. Okay? And the next step, you divide. So, negative 24 divided by positive 8, yung rule naman sa multiplication and division. So, sabi doon sa multiplication and division, basta different ang sign, always negative. So, your answer will be negative, and then you simply divide 24 divided by 8, and that is 3. So, here is the value of your k.
Okay, next. Since we already have the value of h and k, ipapalit natin yan mga anak dito sa, yan, natabunan pero naintindihan nyo naman. Sa ating step 2 na tayo, isa-substitute naman natin the values of h and k doon sa ating vertex form. So, kung natatandaan nyo, ito yung vertex form natin kanina. So, papalitan nyo lang one by one yung value ng h and k. So, the rest, copy lang, copy y, copy minus, your a, saan nanggaling si 2? Dito, sa value doon sa ating general form. Copy parenthesis, copy x, copy yung minus, mga anak ha. Kasi yung minus natin is already nandun sa ating formula for the vertex. Ang papalitan ay si h. Your h from na-solve natin kanina is positive 1. Copy everything. And then your k from na-solve din natin kanina is negative 3. Ito siya. Okay? So, copy lahat. So, pati itong plus copy. And then, ngayon lang kayo magsisimplify. So, negative times 1 is negative 1. And then, positive times negative 3 is negative 3. So, doon ang galing to. Again, negative times 1 is negative 1. Ito siya. And then, positive times negative 3 is negative 3. Okay? So, ito na ngayon yung tinatawag nating vertex form. Okay, so again, gagamitin natin yung vertex form para ma-identify natin even without the actual graph kung nasan yung ating vertex doon sa ating parabola. Okay, kaya ako kayo tinuturuan ito. Actually, may isa pang may isa pang way using completing the square. Pero, depende sa inyo. Yun naman, kaya ko na hindi itinuro kasi alam ko marunong na kayo nun dahil na-discuss natin yung dati sa quadratic equation. Okay, so kung ano yung mas prefer nyo, using completing the square or using the formula for h and k, pwede kahit ano, kung saan kayo mas madadalian. Okay, next tayo, next example, this one. So, same process mga anak. So, step 1 is we need to solve for h and k. So, ito yung formula natin for h and k. Substitute lahat ng value ng b. O, this time mga anak, your b is positive 4. So, ito siya, positive 4. And then your a is positive 2. So, pinalitan ko lang ng a and b. Next, you solve. Negative times 4 is negative 4. 2 times 2 is 4. And then you divide. Since you are dividing dalawang magkaibang sign, your answer will always be negative kasi magkaibang sign eh. So, 4 divided by 4 is 1. And then you back your final answer. We're now, doon naman tayo sa k. Okay? So, same process. Substitute lahat ng values ng a, c, your b, and then again your a. Yun lang ang papalitan, the rest copy. Next, you solve. So this one, 4 times 2 is 8, and then 8 times 4 is 32. Okay, so 4 times 2 is 8, 8 times 4 is 32. So doon na siya nanggaling. Copy yung negative, and then 4 squared is 16. Okay, all over 8. Next, 32 minus 16, so we have 16 all over 8, and 16 divided by 8 is 2. Okay, now since we already have the value of h and k, again, yan yung substitute natin for dun sa ating vertex form. So here is your vertex form. Same process with number 1 as involved natin earlier. Copy y, copy equal. Your a is 2. Ito siya, based dun sa ating general form. Copy h, copy minus. So papalitan si h. Si h, what is your h? Based dun sa solve natin is negative 1. Okay, o sana wag kayo malito sa mga negative ha. Ito, this one, this copy. Papalitan nyo lang is h and k. And then your k here is positive 2. So, ito naman yung ipapalit natin dito. Okay, and then you simplify. So, alam natin pag magkatabi dalawang negative, that will be positive. Kaya po siya naging positive 1. And positive times 2, dalawang positive 2. Okay? So, ito na yung ating pangalawang vertex form. Okay? Next, marunong na kayo ha. From general to vertex form. Ngayon naman mga anak, babalik ka rin natin. Given naman yung vertex form, ibabalik naman natin siya sa general form. Okay? So, let's try this one. So, as you can see, ito yung nakuha nating sagot kanina doon sa ating first example from general to vertex. Ibabalik lang natin. So, ano yung first step? First step is you need to expand the squared term. So, nasan ba yung squared term natin? This one. Isa-solve lang natin to, i-simplify kasi nga ibabalik natin siya sa general form. So, pag yan in-expand ko, that will be x minus 1 times x minus 1. Alam naman natin that the exponent tells how many times the base is multiplied by itself. So, i-multiply daw natin yung x minus 1 dalawang beses sa kanyang sarili. And then, since meron tayong binomial times binomial, gagamit kayo ng FOIL method. Okay? So, eto na yung answer dyan. Actually, hindi ko na inisa-isa kasi nga, na-discuss na rin naman natin yung paggawa ng FOIL method. Okay, so, pero sige, we have x times x. So, doon nakuha yung x squared. X times negative 1 is negative 1x. Pero, di ba sabi ko pag 1, pwede nyo nang hindi ilagay. Okay, and then dito naman tayo, negative 1 times x is negative 1x ulit. So, again, pwede nyo nang hindi ilagay sa 1. And then, negative 1 times negative 1 is positive 1. Di ba pag tayo ay nagmumultiply ng dalawang magkaparehas na sign, always positive. And then, 1 times 1 is 1. Common mistake ng mga bata dito, 1 times 1, 2 na yung nagiging sagot. So, multiplication ha, hindi po yung addition, okay? Next, combine like terms. So, kapag samahin ko to, since parehas silang linear or the exponent is 1, so pwede natin itong pagsamahin. So, negative x minus x ha, subtracting ng mga monomials natin, di ba? Add or subtract the numerical coefficient and then just copy the same variable. So, this will be x squared. And then, negative 1 minus 1, same sign, add. And then, you keep the sign negative. And then, just copy the variable x. And then, copy 1. Okay? Now,
Eto na siya. Hindi na natin yan masisimplify kasi isang quadratic, isang linear, isang constant. Therefore, wala nang similar terms dyan. Yan na siya. So, after natin expand the squared term, kokopyahin nyo lang the rest. So, copy si y, copy equal, copy 2, and then ito na yung squared term natin. Eto, from here, naging ganito na siya, the squared term. So, next, step number 2 is, syempre, you need to multiply this one by a. Since our a is 2. Ma'am, paano po if our a is 1? So, no need to multiply kasi alam naman natin na kapag 1, any number multiplied by 1, is always the number itself. So, kahit i-multiply nyo yung 1 by 1 dito sa mga term na nasa loob, the number, yun pa rin yung magiging sagot. So, no need. Mag-multiply lang tayo by a if your a is more than 1. Okay? So, multiply natin 1 by 1. Siyempre, copy lang si y is equal to. So, multiply 1 by 1. So, 2 times x squared, we have 2x squared. 2 times negative 2x, that will be negative 4x. 2 times positive 1, that will be positive 2. And then just copy minus 3. Okay? So, ayan, unti-unti na tayong bumabalik sa general form. So, ano pa dito yung pwede natin i-combine? So, itong dalawang to. Since pareha silang constant. Okay? So, sila yung mga walang variable. The rest, anak, kopya lang. Copy, copy, copy everything. And then this one, ito lang yung isusolve natin, ha? So, positive 2 minus 3. Since tayo ay nagsasubtract, yung rule natin na kanta. So, since different signs subtract, get the sign of the higher number. Kaya po siya naging negative 1. So, eto na ngayon yung general form na ibalik na natin. Okay? So, from vertex, nagawa ko na siyang general form. Okay? So, this one, kayo na yung magsagot. Mag-practice kayo sa bahay. Okay? Nang from vertex to general. Okay? Ayan. Meron pa pala ditong sagot. Pero again, practicein nyo na lang yan sa bahay kasi masyadong mahaba yung video natin. Same process lang naman with yung kanina nating sinolve. Ngayon, anak, pag-aaralan naman natin yung graph ng quadratic function. So, magagamit natin yung sa mga vertex form kanina. When we say graph, yun yung mga parabola natin. So, let's graph these functions. So, this one, ito yung ating table of values. Marunong na kayong gumawa niyan, mga anak, kasi na-discuss ko na yan before. So, saan mang gagaling yung ating x? Sa inyo. Okay, commonly yung ginagamit natin is from negative, 0, and then 1, 2, 3. Basta make sure may interval. Kung by 1 by 1, kung by 2 by 2. Okay? Basta kailangan may interval. Ma'am, saan naman po manggagaling yung si y? So, ito naman, mga anak, is di ba yung tinatawag nating dependent variable? Kasi yung mga value niyan ay manggagaling dun sa function natin. Sige, magsagot ako ng mga dalawa. So, your function dun sa ating una ay y is equal to x squared. Okay? So, ano daw yung magiging value ng ating y kung yung x nyo daw ay negative 3? So, yung x ay papalitan natin ng negative 3 and then you squared. Okay? Next, so we have y is equal to negative 3 squared. That means negative 3 times negative 3. So, that is positive 9. Okay? So, kaya po siya nandito. See? 9. Ano daw yung value ni y kung ang x ay negative 3? Siyempre, using the function. This is the function. Okay? And then, same process dun sa mga sumunod. Hindi ko na iisa-isahin kasi nga na-discuss na yan dun sa mga previous nating lessons. Okay? Next. So, after nating makagawa ng table of values, mag-graph tayo. So, yung sa pagpa-plot ko ng mga points, anak, hindi ko na yung pinakita 1 by 1 kasi nasa previous lesson na nga natin yan. Ang lesson kasi natin ngayon is yung movement lang ng parabola sa graph natin or sa ating Cartesian plane. Okay? So, pag pinlet ko ito, itong mga nasa table of values, anak, ito siya. Okay? So, yan. Nakabuo tayo ng parabola. Yan yung graph ng ating y is equal to x squared. Okay? Next. O, dito tayo sa pangalawang function. So, sa pangalawang function, kapag gumawa ko ng table of values, ito naman siya. Same process lang with this one. Okay? So, pag ginraph ko, here. So, here's the graph of the second function. Ayan, nag-stack up yung laptop. So, ito naman yung graph ng ating y is equal to 3x squared. And then, the last one, ito naman yung graph niya. Okay? So, kung naano pa rin kayo gumawa ng table of values, pwede nyo practicein sa bahay kung paano nakuha yan. Since na-discuss na naman yan before. Okay, now, after graphing, anak, ito kasi yung lesson natin ngayon. So, sabi dito, to graph daw, kapag ganito yung pattern natin or the general form, so pwede natin kumpletuhin. Pwede, yan po ay plus bx plus c. Pwede kumpletuhin basta general form. Kapag naka-general form, ito yung movement ng ating parabola sa ating Cartesian plane or kung ano yung mga effect ng variable natin. So, sabi dito, mga anak, the larger the a, here, mas malaki daw yung a, mas narrower daw si graph. When we say narrower, mas makipot. Anak, kung as you can see, meron tayo ditong ganitong symbol. Yan po ang ibig sabihin ng absolute value. So, excuse. So, when we say absolute value, hindi natin minamind yung ating sign. Lahat positive, okay? So, again, mas larger daw yung ating value ng a, mas makipot si graph. Okay? So, tingnan natin yung, i-compare natin yung numbers 1 and 2. So, as you can see, the value of a here is 1. Diba? Alam naman natin na pag walang nakalagay 1. Mas maliit si 1. Teka, ulit ko na yung isa. Si smaller naman daw si A, the wider the graph. So, compare natin agad itong dalawang to. Mas maliit daw si A, smaller si A, mas wider ang graph, mas malapad. So, as you can see, ito yung number 1 na graph natin, di ba? As you can see, siya ay mas wider kaysa doon sa ating pangalawang ginraph, which is mas malaki yung A natin. Okay? So, yun lang yung gustong sabihin dito sa graph natin. Mas malaki yung A, mas makipot ang graph. Parang kabaliktaran. Oh, here, mas malaki si A, mas makipot yung graph niya. Mas maliit si A, which is in this case ay 1, mas maliit si A, mas wider yung graph nyo. Okay? So, ano pa yung effect ng A doon sa ating graph?
Ito pa, if A daw is greater than 0, na may mga number na greater than 0, syempre, the positive values of A. Pag positive, your parabola opens upward. So, as you can see, mga anak, your numbers 1 and 2 are positive. So, kaya siya nag-open parehas upward. Okay? And then, sabi naman dito, if your A is less than 0, ano ba yung mga number na less than 0? So, that is yung mga negative A natin. So, your parabola daw opens downward. So, sa number 3, as you can see, your A is negative 2. So, therefore, kapag ginraph natin siya, mga anak, yung parabola nyo ay nag-opens downward. Okay? So, yun yung mga effect ng ating A doon sa ating graph. Again, the larger the A, mas malaki si A, katulad itong color pink, mas makipot or narrower yung ating graph. Mas maliit naman si A, which is yung color blue natin, mas wider naman si graph. And then, if your A is positive, it opens upward. If your A is negative, it opens downward. Okay? So, that is the effect of A. Next, tingnan naman natin yung effect nito. So, kung natatandaan nyo sa vertex form, di ba yung nasa loob is yung ating age. Okay? So, i-graph natin to, yung sa first one. Here is the table of values. Again, hindi ko na inisa-isa kasi ito yung na-discuss na sa previous videos ko. And then, tinira ko yung graph natin doon sa pinaka-una ha, kasi this is yung basihan natin. Kasi siya yung nasa origin yung vertex. Ang inaalam lang kasi natin is yung effect ng A, age, and K. So, ito yung mga inaalam natin yung effect doon sa ating vertex form. So now, kapag ginraph ko to anak, ito yung ating magiging graph. So yung color pink. The next one, yung color green, kapag ginraph naman natin siya ay ito. Okay? So ano naman yung effect ng ating age? Kung sa vertex form, anak, di ba ito yun yung age natin? Sabi dyan, to graph this one, yung ganito itsura, again, si age ang topic natin ngayon, kanina si A, di ba, yung nasa unahan. So ngayon, ano naman yung effect ng ating age? So sabi dito anak, if your age daw is positive, you need to slide the graph doon sa papuntang kanan, which is yung age units natin. For example, this one. Kung mapapansin nyo, ang age natin dito is negative 3. By the way mga anak, ang age ay nababaliktad ha. So kung negative 3 siya dito sa ating vertex form, ang totoong value ng ating age is positive 3. Why? Kung natatandaan nyo sa vertex form, di ba anak? So we have y is equal to a and then x minus age squared plus k. Di ba ito yung original na value ng ating age? We have negative age or minus age. Kaya po, kung nakuha natin na solve natin is positive 3, for example, kapag sinubstitute ko na yan dito anak, that will be a and then x minus, tapos yung age nyo is 3. Okay? And then, copy ko lang muna ito, plus k. As you can see, positive si age siya na solve natin, pero kapag ipinalit ko na siya dito sa ating vertex form, siya ay magiging negative 3. Why? Kasi nandun siya sa formula. Okay? So, yun yung kailangan yung tandaan. Si x ay nababaliktad. Okay? So, burahin ko lang to. Si k as is, anak. Kung si a ay positive, positive din siya doon sa ating vertex form. Pero si age, again, kung si age ay positive, ito ang value niya, kapag nilipat natin siya dito sa ating vertex form, nagiging negative. Kasi nga sa formula ng vertex, meron tayong minus doon. Okay? So here, your age is positive 3. Dito naman sa kabila, this one, your age is negative 3. Okay? So sabi dito, kapag daw ang age ay positive, i-slide daw natin papuntang kanan. Kaya po itong number 1, which is yung color pink, from our origin, nag-move tayo ng dahil positive yan, pakanan. So, 3 units. So, we have 1, 2, 3. So, eto na ngayon yung ating vertex. Okay? So, wag kayong malilito. Kapag negative siya dun sa vertex form, ibig sabihin positive 3 yan. Okay? Next, dun sa color green naman, mga anak, which is negative. Kapag daw ang age nyo naman is negative, katulad dito sa pangalawa, positive 3 siya dito, pero alam natin, sa totoong value, that is negative 3. I-slide naman natin yung graph doon sa papuntang kaliwa naman. Age units din. When we say age units, kung ano yung number na nandito. Okay? So, since the real value of age here is negative 3, mag-move tayo papunta sa kaliwa. So, ibahin ko lang yung color ng pen. Pakaliwa naman tayo, tatlo din. So, from here, so we have 1, 2, 3. So, ito yung ating vertex doon sa color green, which is yung number 2 natin. Okay? So, ayun naman yung effect ng ating age doon sa ating graph. Okay? Mag-move siya ng kaliwa or kanan. Since alam natin, your age is yung x-axis natin. So, sabi dyan din, the graph has the vertex age 0. So, kasi nga, yung age lang natin, di ba alam natin ang age is x. Yung age lang natin yung may value, kasi siya yung nasa x-axis. Your y ay 0, since hindi naman siya tumaas or bumaba. So, nandito lang siya sa x-axis. Okay? And its axis of symmetry is the line x, which is yun nga, yung nasa ating x-axis, yung si age. Kunwari dito sa una, si letter y. So, your axis of symmetry is ito, which is yung ating positive 3. Diba yung axis of symmetry, siya yung naghahati sa parabola into 2 equal parts, or I mean 2 parts, which is yung isa ay parang reflection ng isa. Yan po ay nabanggit ko na rin sa previous lesson natin. Okay? So yun, again, yun lang naman yung kailangan natin tandaan. Ang effect ng letter A is yung pag-narrow at pag-wider ng ating graph, or di kaya naman it opens upward or downward. Yung effect naman ng ating age, since alam natin na yung age natin ay si x, syempre ang movement niyan is kaliwat kanan, since that is our x nga. Next, the last one naman, at no, hindi pa pala the last one. This time naman, anak, so ito na siya ha. Ito yung graph niyan. Okay? And then yung pangalawa naman, kapag ginraph natin, anak, kasi ito hindi ko na nga ulit itinuro kasi nga po iyan ay na-discuss na ng previous lesson kung paano gumawa ng table of values at kung paano mag-graph. So kapag ginraph ko naman po anak is ito siya, yung color green. Ito naman yung graph niya. So ang pag-aaralan naman natin ngayon is kung ano naman yung effect ng ating
yung number sa labas. Kung matatandaan nyo anak, yung ating K, hindi na babaliktad yung value niya. So kung positive, positive talaga siya, unlike the H na babaliktad. So yung K, as you can remember, alam natin na si K ay yung ating Y, diba? Or the Y axis. So alam natin na ang movement naman ng graph natin ay taas-baba lang kasi that is our Y nga. So therefore, mga anak, kapag daw ang K nyo ay positive, so syempre siya ay aangat K units. So, ilang units ba itong nasa number 1 natin? Diba? 2 plus 2 daw. So, aangat ng dalawa. From your origin, aangat ng dalawa. So, 1, 2. So, ito yung vertex nito. Itong ating number 1. Since yung ating K ay positive 2, aangat. And then, sa number 2, if your K naman daw is negative, so kabaligtaran. Bababa naman ng K units. So, ilang units yung ibababa natin? Negative 5. So, pababa ng 5 beses. So, from here, 1, 2, 3, 4, 5 units. Okay? So, yun naman yung effect, anak, ng ating K doon sa ating vertex form. Okay? Siyempre, ito naman is baliktad. Yung vertex niya naman ay wala naman si X, pero meron si Y. Diba? We have X and Y, or the H and K. So, 0 naman si X, yung Y naman yung may value natin. Kasi as you can see, kay Y axis lang siya nagalaw. Yung X, wala. 0 siya. Hindi siya gumalaw ng left, hindi siya gumalaw ng right. Okay? And then, syempre, and its axis of symmetry is the line x is equal to 0. Siyempre, dahil nga wala naman siyang galaw ng left and right, nasa gitna lang siya, your axis of symmetry is your y axis. Ito po. Naintindihan? Okay, so yun naman yung effect ng ating K. Okay, now, pagsamahin naman natin, buuin na natin yung vertex form natin. So, ito yung graph ng ating first one, here, yung color pink. So, ito yung graph niya. And then, yung graph naman itong ating pangalawa is this one, yung color green. Yan. Okay? Now, paano tayo nag-graph naman ng ito, buo na siya, yung tinatawag nating vertex form. So, alam na natin one by one yung effect nito, di ba? Si A is yung wide paglapad or kipot ng ating graph, o di kaya naman is kung nag-open siya upward or downwards. Next, yung effect naman ng ating age is yung nagsishift pupuntang kanan or kaliwa, kasi yan yung ating x-axis. At yung effect naman ng ating K is yung paggalaw naman ng graph natin ng pataas at pababa, since that is our y-axis. Okay? So, sabi dito anak, we need to slide the graph of doon horizontally H units, kasi nga ang ganap nga ni H ay kaliwat kanan, at vertically naman K units, taas baba naman. Okay? So, from here, yung ating pinaggagawang basihan, yung y is equal to x squared, ano yung effect ng ating age? So, dito muna tayo sa color pink. Yung age natin ay negative 2. So, alam natin na ang totoong value niyan ay positive 2. So, therefore, from your origin, gagalaw ka ng 2 unit pa kanan, since age yan. Okay? So, from here, 2. So, 1, 2. And hindi pa natatapos dito. Why? Kasi yung galaw naman ng ating K, yung K natin dito ay positive 4. Positive 4 siya. Okay? Hindi siya nababaliktad, unlike dun sa ating age. So, dahil ang K alam natin ay taas-baba, from here, tataas naman siya daw ng ilang units? 4. So, from here, 4. So, 1, 2, 3, and 4. Kaya ito yung vertex ng ating graph na yan. Okay? Next, dito naman tayo sa color green. So, yung A anak kasi is 1. So, magkakapareha sila ng wide niyan. Okay? So, dito tayo sa ating age. So, since positive 3 siya dito, alam natin na ang totoong value ng ating age is negative 3. At ang ating K naman is negative 4. So, yung age is negative 3. So, papunta sa kaliwa ng 3 units. So, from here, ibahin ko lang yung color ng pen. So, from here, gagalaw ng 3 pakaliwa. So, 1, 2, 3. And then, yung K nyo naman is negative 4. So, 4 naman pababa. So, 1, 2, 3, and 4. So, eto na ngayon yung ating vertex. Ito namang ating pangalawang given, which is yung color green. Okay? So, and its axis of symmetry, syempre, is the line X. Syempre, kung saan nga siya tatama sa X-axis. Ay, sorry. Okay, so naintindihan. So, isa-summarize ko lang yung lesson bago ko i-end tong video natin. Again, yung effect ng ating A is kung nag-open ba siya upward kapag positive, opens downward kapag negative si A. At kapag ang A ay mas maliit, for example 1, mas wider ang graph. Kapag mas malaki naman si A, for example ay 3, mas narrower naman yung graph. Ang effect naman ng ating H is yung paggalaw ng graph papuntang kanan or kaliwa. Okay? Ang K naman natin is taas-baba. Okay? So yun yung ating lesson for today, is the graphs of a quadratic function. Okay? So alam na natin yung effect dun sa ating vertex form ng ating H and K. So taas-baba, left and right, and then wider, narrower. Okay? So yun lang yung dinascuss natin dito sa buong video na to. And then, ano pa ba? May nakalimutan pa ba ako? Yun. Katulad ng sinabi ko kanina, useful tong ating vertex form, lalo na if kailangan natin i-identify lang the vertex. So, even without graphing, kung meron kayong vertex form at ma-identify nyo si H and K, alam ko na kung nasan yung vertex ng graph natin. Okay? So, dito ko na tatapusin tong video na to, since na-discuss ko na naman lahat all about this topic. So, kung nakatulong ang video na ito sa inyo guys, syempre, don't forget to like this video. Mag-comment na rin po ng simpleng thank you. And syempre guys, kung bago ka pa lang sa channel ni Teacher Camille, ano pang iniintay? Syempre mag-subscribe na para updated kayo sa mga bagong video na i-upload po ni Teacher Camille. So again, maraming salamat. This is Teacher Camille once again saying goodbye!